Ang ating paksa po na yung araw na ito ay kaugnay po ng isang FB post na kung saan po ay tinawag na basura di umano ang ating City Mayor Christy Angeles, no? Ito'y kaugnay ng kanyang pag-ikot sa mga bayan-bayan po ng Segunda Distrito na kung saan po siya napaulat na tatakbo bilang congresswoman, no? Now, sa puntong ito, nais ko pong bigyan diin yung tinatawag nating kasabihan na judge ye not so that you will not be judged. No? Huwag po tayong manghusga para hindi tayo mahusgaan. No? Well, basura. Ano ba ang ibig sabihin ng basura? Dumi, walang kwenta. Pero na yun po, may ginto na sa basura. No? Dahil po ito ay nare-recycle at kakaroon po ng magandang benepisyo ang tao na ibebenta yan, na-recycle, na gagawang source of energy. Well, literally, yung tinatawag nilang basura ay parang hindi yung makatanggap-tanggap. Yung ba? Considering na yung tinatawag nilang basura o niyang basura ng isang kandidato, no? Ay, take note, nakatanggap po ng maraming parangal at papuri, no, sa kanyang epektibong pamamahala sa lungsod. Take note, siya po ang kauna-unahang Lady City Mayor after 228 years. Sa kanyang pag-upo mula noong 2016, ay nagkaroon po ng tinatawag na unprecedented accomplishments. Ano po yung mga nagawa niya? No? Una, pag-upo niya, naalis po na bayaran lahat ng mga pagkakautang of deficit ng ating city government. Ang ibig sabihin po nun ay maayos ang kanyang financial management ng ating lungsod o yung pamamahala sa pondo ng ating gobyerno. Why? Take note, again, grand slammer po siya. And today, baka makuha pa po natin na ikalimang seal of good governance. Ibig sabihin po nun, isang pagkilala sa maayos na pamamalakad ng ating city government. Lalong-lalo na po sa usaping pera. No? Again, yung tinatawag niyang basura, naku, siya lamang lang po ang nakapagpatayo ng first ever kauna-unahang Tarlac City General Hospital. No? Na walang gastos o walang pagkakautang ang ating city government kahit isang 5 sentimo. Bakit? Ang lupa ay donasyon po ng David at tinatawag nating pamilyang David at ito po ay pinagkaloob bilang donasyon. No? Donasyon para sa city government na pagtatayuan ng hospital na walang gastos ng gobyerno mula sa lupa at saka sa pagpapagawa dahil ang pondong gagamitin sa pagpapagawa ay galing mismo sa donasyon ng mga kaloob na mga senador na nagtitiwala sa pamahala o sa pamumuno ng ating Lady City Mayor Christy Angeles. 200 million, 150 million, 300 million. Yan po ang binubuhos nilang pondo para maitayo ang kauna-unang Tarlac City General Hospital. Again, nakapagpatayo ang tinatawag nilang basura ng isang gymnatorium na wala rin gastos ang ating city government sa pagpapatayo nito na hanggang sa kasalukuyan na hindi pa natatapos. Pero marami na pong pagkakataon na ito yung nagamit sa palaro, sa mga naglalaki ang social events, kapag mayroong binibigyan na ayuda para sa malaking grupo o organisasyon sa ating lungsod. In short, hindi ito white elephant, no? At ang namamamahala, take note, ng nasabing proyekto ay ang DPWH, hindi po ang city government. Umabot man 2 billion yan, ay hindi po punaihan o hindi dapat bigyan ng issue as far as the gymnatorium is concerned. Dahil hindi po ang city government ang nagpapa-implement, nagpapatupad ng nasabing proyekto. Malinaw po yun. Again, take note, yung sinasabi nilang basura, no? Silang naman po ang nakapagpagawa ng dialysis center, the first ever kauna-unahan din
na dialysis center na nung una po ay isang 7-Eleven outlet na nang upang isang tao, siya lang nakikinabang, no? At ang gobyerno ay tumatangbat ng renta, siya ang yumayaman, ang gobyerno nandun lang. Tinignan po ang binusisi ang ilang irregularidad ng nasabing outlet at ito ay may natagpuan po sila, may natuklasan na maaaring ito ay maibalik sa gobyerno. Yun nga po nangyari at ito ay dialysis center na mas marami ang taong makikinabang, hindi iisa. No? Ang kabutihan ng pangkalahatan ng mas maraming tao ang nasa puso't isipan ng ating punong lungsod. Malinaw po yun. Yan ang tinatawag nilang basura. Again, top 2 performing city in the whole Region 3. Outstanding alumnus ng UST, isang prestiyosong universidad sa buong Asia. 4 outstanding alumni for government service. Isang pagkilala sa magandang pamamahala sa lungsod ng Universidad ng Santo Tomas kay Mayora Christie Angeles na isang alumnus po. Siya po nagtapos dyan. No? Maliwanag po yun. Well, hindi pa po nagtatapos dyan. No? Marami pong mga investors na naglaan, nagbuhos ng kanilang pamumuhunan dito sa ating lungsod na magdudulot ng maraming mga oportunidad para pangkabuhayan o empleyo or hanap buhay, trabaho para sa mga Tarlakenyo. Bakit kaya bumuo sa mga investment na yan o pamumuhunan o negosyo sa ating lungsod? Malinaw po ang sagot. Dahil sa kanilang pagtitiwala sa malinis at epektibong pamamahala ni Mayora Christie Angeles. Malinaw po yun. Yan ang tinatawag nilang basura. Hello! Isip-isip pag may time. No? Ang dali pong mamuna. Pero take note, pag nagpuna tayo, 3 dalili pong bumabalik sa atin. At ang Diyos, ang testigo, siya po ang higit at tanging nakakaalam kung ano ang totoo. Recently po, for the record, siyam na parangal sa national level ang natanggap ng ating punong lungsod. And that is unprecedented, remarkable achievement. Sabi nga ng isang political analyst, maaaring gayain po si Mayora Christie Angeles, but they can never surpass, with due respect sa kanyang mga predecessors, yung mga naunang administrasyon. Totoo naman po yun. Now, yan ang tinatawag nilang basura. Naniniwala o ba kayo na siya'y basura? Ay kung ang ating definisyon ng basura ay ganyan, na isang matagumpay na namumuno, malinis na panunungkulan, at meron tinatawag na remarkable, unprecedented accomplishment. Basura na rin ako. Yung ba? But then again, let's put that on record. Let's clarify things. Let's clarify matter. Linawin natin. Hindi ho basura ang turing sa isang tao na nagsisikap, nagpupunyagi para sa kabutihan ng mga mamamayang Tarlakenyo. Inuuna ang sarili at hindi ginagawang negosyo ang politika. May kasabihan nga po, is the quality not quantity. Gaano man kahaba, katagal mo sa politika, kaya wala ka namang remarkable achievement, hindi naman nararamdaman ang iyong panunungkulan, ay hindi nga nila alam kung saan ka nakatira. Mas gusto ko na po yung kahit na sabihin natin 9 plus 3, 12 years of productive, full of achievements, at isang tinatawag na matagumpay, makulay, ginagalang at respetado na may dignidad na pamumuno. Mas gusto ko na po yung 12 years na ganun. Kaya sa yung napakatagal, ginagawa naman nilang puhunan, ginagawa nilang hanap buhay ang pag-stay sa politika. Wala nga sila negosyo, di ko ba? Ako, nagsasaliksik nga po kung ano bang negosyo nila sa Tarlac. And hanggang na po, isa po ako sa nangangapa kung saan talaga nakatira. No? Anyway, sana po yung naging malinaw po yan. No? Ang tinutukoy nilang basura ay hindi po basura. In the real sense.
Sa totoo lang po, for the record, she has done remarkable achievements and I'm proud to say that I'm a Tarlakenyo. Nailagay po ang sa mapa ng ating Pilipinas, ng ating bansa, ng ating riyon, ang Tarlac City sa isang napakagandang posisyon at pagkilala. The booming commercial hub of Central Luzon. An industrial giant in the making. An emerging commercial giant. Susunod na po yan ang highly urbanized city. And nothing is impossible. Lalo na po, siya po ay nagtataguyod na tinatawag natin Christian politics. At hindi po niya inaako yung tagumpay. Una, sabi nga ni Mayor Crisio sa flag raising ceremony, binibigyan po niya din, paulit-ulit ang sinasabi po yun. That speaks of her humility. Kababaang loob. Hindi po siya credit grabber. Lahat po ng ating tagumpay, lahat po ng ating mga parangal na natatanggap natin, ay ibinabalik po natin unang-una sa Panginoon at sa lahat ng inyong mga kapaguran, sa inyong mga sakripisyo at pagsisikap na kawani ng gobyerno. Nakasama ko sa city government. Iyan po ang tinatawag natin Christian politics, a Christian leader. And with that, hope and pray, nagkaroon po ng paglilinaw. Basura nga ba? Ay, hindi po. No. A big no. She's a gem of our political history. Time will come, history will judge her as one of the best leaders that we had in our province. With that, maraming salamat po and God bless.